Kakatuklas lang namin ng isa sa mga pinakakakaibang inabando ng kastilyo sa buong Pransya. Sa gitna ng kanayunan, may nakatagong malaking tore na bato, 35 metro ang taas at nakatayo sa ibabaw ng mga puno na parang mula sa medieval na pantasya. Akala namin imposibleng iwan ang lugar na ito, pero pagpasok namin sa tarangkahan, napansin naming dekada nang walang nakatira rito. Itinayo ang kuta noong 1580. Sa paglipas ng panahon, naging marangal na tirahan, ang tanggulang depensa at nadagdagan ng L-shaped na mansion noong ika-16 at ika-17 siglo. Sa loob, halos hindi ito nagalaw ng panahon. Ang itaas na palapag ay may malalaking fireplace mula 1,500 S at sa ibaba naman ay may nakatagong silid kainan na pininturahan at inukit sa troubadour na estilo, isang romantikong alaala ng ibang panahon. Noong late 1800 si Bernard, isang mayamang may-ari ng lupa at manunulat, ay nagtangkang buhayin muli ang lugar. Muling itinayo ni Bernard ang bahagi ng tore, pinuno ang bahay ng mga kahoy mula ika-18 at ika-19 na siglo at nagdagdag ng pribadong salon at kapilya. Dito siya nakahanap ng santuwaryo sa sining at panitikan. Nang siya ay pumanaw, nagsara ang mga pinto at di na muling nabuksan. Ipakikita namin sa inyo na ngayon ang isang bagay na hindi pa ninyo nakita. Oo nga. Nakatuklas kami ng isang kastilyo ngayong linggo na talagang nakakabaliw. Kapansin-pansin ito mula sa labas at loob at isa itong medieval na kuta gaya ng nakikita ninyo. Ito, Na mukhang nakakabaliw sa camera. nang una namin itong makita, hindi kami makapaniwala, literal na ang buong kastilyo ay nasa loob ng keep sa tore. Maraming palapag ito at itinayo noong 1580. Talagang sinaunang piraso ng construction at wala talaga akong masabi mula sa labas. Walang masabi. Sobrang kapansin-pansin. Sa tingin ko, napakaganda nito. Sa tingin ko mga 30-40 metro ang taas nito. Excited akong ipakita sa inyo ang loob dahil kakaiba ito at hindi pa kami nakapagpakita ng kastilyo na ganito dati. Ibang-iba ito sa mga kastilyong nakita ko dati. Parang ito ang tunay na kastilyo. Oo, kamangha-mangha talaga kahit sa drone shots. Ang panlabas na bahagi ng kastilyo ay itinayo ng mas huli mula ika-17 hanggang ika-19 na siglo, habang yung isa ay mula ika-16 na siglo. Tama. May maliit tayong nakausling tore doon, gawa ito sa bato. Pero, Sandali, pwede ko bang ipakita sa iyo ang isang bagay? oo, sige. Tumingin ka sa likod mo. Ang ganda at panatag dito. Nakakabaliw na nandito tayo sa gitna ng kawalan. Magagandang tanawin. Sa mga bundok, ang tanging nasa paligid natin ay mga magsasaka. At oo, itong kastilyo ay literal na walang kapitbahay o anumang turistang nangyayari sa paligid nito. Ipakita rin natin ang kamalig bago tayo pumasok sa lugar na ito. Tingnan natin kung may laman yon. At pagkatapos, dadalhin namin kayo sa loob ng napakagandang gusaling ito. Sobrang excited ako. Kami ang nakadiskubre ng kastilyong ito at nakakakilig makahanap ng bagay na di mo alam. Namangha talaga ako dito. Isa rin itong magandang gusali ng sining. Oo, totoo yan. Gusto ko ang estilo ng tile sa bubong at pagkakagawa ng bato nito. Malamang kasabay itong itinayo ng kastilyo. Oh. Sandali, iyon ba ay Anong nakikita mo? parang may kotse na akong nakikita sa pintuan ng kamalig? Hindi nga, may natitira pang kotse dito sa loob. Inaasahan ko ng mga karwaheng hinihila ng kabayo, pero grabe, kotse pala. Pumasok ka wild dito, Alfa Romeo 1.8 ang nandito. Wow. Isang magandang puting kotse na siguro ilang dekada na rin ang tanda. Malamang base sa itsura nito. Hindi ko alam, sa kasamaang palad nakakandado ito, pero maganda pa rin ang condition. Oh, medyo nagulat ako dito. Nakita mo na ba yung kotse sa likod nito? Ito ay isang BMW. Oh. Isang kahanga-hangang BMW na kakandado rin. Pero malamang ito ang mga sasakyan ng huling may-ari na tumira sa kastilyong ito. Lahat ay naiwan dito. Ang ganda talaga. Hindi ako makapaniwala na may dalawang magagandang kotse lang na nakatayo dito. Dito lang sa mga kamalig. Grabe. Sige. Mula dito para ipakita ang kastilyo. Kasya ba ako dito kasama ang camera?
Kasi mo ba, sakto lang. Oo, pero sakto lang talaga. Sabihin mong hindi ito mukhang kakaiba. Wow, ang ganda ng tanawin. Parang kastilyo ng mangkukulam sa isang kwento. Isang kastilyo naman kukulam. Oo, talagang nakakaibalik. Karaniwan ang kastilyo ay parang, oo, hindi ko alam. Pasok tayo at ipakita natin ang lugar na ito dahil karapat-dapat ito sa isang epicong video. Isa sa pinakanatatanging nakita namin ang labas ng kastilyo. Sa halip na magarang pakpak at tore, itinayo ito sa paligid ng isang malaking 35 metrong taas na tore. Ang istilong ito ay nagmula nung gitnang panahon kung kailan ang mga tore ang sentro ng bawat kuta sa Pransya at Europa. Ang mga tore ay simbolo ng kapangyarihan at silungan ng kaligtasan. Dahil sa makakapal na pader, makikitid na siwang at nakataas na pasukan, halos imposibleng mapasok sila. Sa England at Lambak ng Loire, nagtayo ang mga maharlika ng tore para ipagtanggol ang sarili laban sa pananakop, karibal at pag-aalsa ng magsasaka. Special ang lugar na ito dahil itinayo ito noong 1580. Noong panahong iyon, karamihan sa mga kastilyo ay ginagawang marangyang mga estate, pero dito, nanatili pa rin ang mga lumang tradisyon ng pagtatanggol. Kahit nadagdagan ng L-shape na tirahan sa sumunod na siglo, nanatili pa ring sentro ng estruktura ang tore. Habang nakatayo rito, nagpapaalala ito ng panahong ang bawat maharlik ay nangangarap ng kapayapaan ngunit handa sa digmaan. Nakuha mo ba? Oo, nakuha ko na. Nice. Isara mo ang pinto. Pader, gustong-gusto ko ang mga pintong to. Tingnan mo to dito. Oh, nandyan na rin pati ang crest ng mga sandata. Oh, Grabe, may mga stained glass na bintana sa taas. Ang ganda! Gusto ko talaga ang mga kulay na to. Oo, ang daming makukulay na liwanag na pumapasok dito sa kwarto at talagang bumabagay dito. Oo, ang gandang ilaw at kung ano ang nakikita mo ngayon ay talagang kamangha-mangha. hindi ko alam at wala akong masasabi. Hindi, Ber? Parang totoong nasa loob ako ng isang kastilyong medieval. Tunay na medieval. And ang una kong napansin ay hindi talaga ito mukhang bilog na tore, parisukat ito. Malamang dahil ito sa estrukturang pananggol mukhang napakakapal at napakalaki ng mga pader. Siguradong napakakapal niyan. Kung titingnan mo, puro pader na lang yan doon. Tingnan mo ito, pati na ang letrang F para sa kung sino man ang nakakaalam kung ano yon. Talagang marangya ang pamumuhay nila dito noon. Mag-focus tayo dito sa sentro ng silid na ito, ang hapagkainan. Isang napakagandang hapagkainan, 6 na upuan sa paligid at siguradong napapalawak pa. Pero dito, nagkakasalo ang pamilya sa kanilang mga hapunan na talagang, uy, oh, nakita mo na 'di ba? Oh, Gusto ko talaga ang ganitong mga upuan. ang gaganda nila. May letra ring F dyan, P at F. At makikita mo rin ang corona, napakagandang leather upholstery, lahat maganda tungkol sa upuang ito. At sa tingin ko ay original sila. Maaring galing talaga sa mga taong ito sila. Malamang sila nga Kaya itong silid na ito, tinatawag na two-door room. Ito ay itinayo noong mga noong 18 hanggang 19 na siglo ito ay ni-remodel sa palagay ko. Oo, ni-remodel ito mga mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ni-remodel nila ang buong silid na ito, gumawa ng bagong fireplace, inayos ulit ang kisame at oo, in-update nila ito, inangkop sa 19 na siglo. Oh. Gusto ko sana na ang lungsod ay para sa 21 siglo. And at nang gayon, dahan-dahan akong maglalakad pabalik sa kwarto para makita mo ang buong sukat ng kwarto and makita mo kung gaano ito kalaki. Tingnan mo kung gaano kaliit ang itsura ng kwarto na ito. Napakalaki at napakaganda nito at lahat-lahat pati na ang chandelier. Nakakaintriga talaga, napakaganda ng disenyo nito. Ito ay mayroon pa itong kakaiba. Tanso at kobre. At siguro dapat mo ring ituro ang kisame dito dahil muli sa kisame at sa mga biga, makikita mo ang letrang F na bumabalik, ang mga crest na bumabalik sa paligid nito. Pero meron din itong parang Italian na estilo tuwing nag-explore tayo ng mga Italian na palasyo. Ito ang estilo na nakikita natin sa mga kisame ng mga lugar na ito. Oh, at mapapansin mo na may F talaga kahit saan. Oh, di ko rin napansin. Wala silang corona pero may F sila. Pati maliliit na biga may F rin. Itong mga tao na to, mayaman at maharlika sila at oo. Lahat ng bagay meron sila.
Sobrang excited na akong makita ang iba pang bahagi ng lugar na to. Baba din ng cabinet na gawa sa mahogany symmetrical. Ano ang meron tayo sa itaas dito? Paka-plasterwork? Plasterwork o mga taong nakaupo, nag-i-enjoy, mukhang mga manggagawa. Isang magandang oil lamp na may marble na base. Wow! Oh, nakikita mo ba yung wallpaper? Wallpaper ba talaga yan? Baka pininturahan lang, di ba? Pininturahan lang to ba to talaga? O, tingnan mo, pininturahan lang. Wow! Lahat ng iyan ay wallpaper na pininturahan lang sa ibabaw. Fleur-de-lis. At doon sa itaas, makikita mo rin ang mga fleur-de-lis na nakalagay sa loob nito, malamang gawa sa metal. Isa ito sa mga huling fireplace dito sa itaas. Makikita natin mamaya ang mga mas malalaking fireplace na mula pa nung simula ng kastilyo 500 taon na ang nakalipas. Pero itong isa ay itinayo nung niremodelo ang kwartong ito. Pero kahit ganun, napakalaki pa rin nito. Oh, ito why? Pwede ka bang tumayo sa tabi ng fireplace or teka, baka magkasya ka pa nga dun eh. Umalis na si Leslie, paalam. At nagbibigay iyon ng magandang pakiramdam kung gaano kalaki ang fireplace na ito. Sobrang laki at napakadetalyado. Nakikita ko ang isang maliit na ahas dito. Uy, tingnan mo ang maliit na ahas. Iyan ang bagay kapag nagsimula kang tumingin sa mga lugar na ganito, talagang makikita mo ang lahat. Makikita mo rito na hindi mo pa ito nakita pero may F din sa fireplace na may corona. And pati na rin ang suso. Nakita mo ba ang suso? Oo, may maliliit na detalye at pattern kahit saan. Ubas dito at isa pang suso sa kabila. Pero bakit suso naman? Wala akong ideya pero ang ganda ng itsura at ito ay parang gawa sa batong plaster na ginagamit namin. Gusto ko rin ang malaking palamuti dito sa taas. Subukan kong ipakita ito ng maayos. Yung malaking palamuti ng pamilya na may mga F sa paligid nito, parang may 20 F sa fireplace na ito. Ang ganda. Tingnan mo ito, pati na rin dito sa ibaba. Ayan, medyo sira na pero ito ay isang bellow na may disenyo ng dragon sa loob, malamang gawa sa pilak. Wow. Ang ganda talaga. Nakita mo rin ba yung mga upuan sa tabi nila? Gusto ko talaga itong mga armchair na to. Parang ang ganda lang yung dalawang upuan sa tabi ng fireplace, nagbibigay ng kakaibang character. Lagi akong natutulala sa salitang yon. Anong meron tayo dito? Mga aso na umaatake sa isang baboy damo sa isang painting, daan-daang aso. Ang ganda tingnan at pati na rin itong mga pitsel, napakakaraniwan sa mga magkakaibigan nun. Nilalagay ito sa mga kwarto bago pa nagkaroon ng mga gamit at kung ano-ano para maghugas ng kamay. And ayun doon, Ed, sa tingin ko, may mga alaala tayong bumabalik dito. Oo, yung mga una talaga, Lumang alaala ng pamilya. Lumang larawan ng babae, bata at lalaki na magkasama. Medyo magulo ang kwento ng pamilya. Ang kastilyong ito ay matagal na nilang pagmamay-ari, pero inabando na rin at nabili sa murang halaga. Hindi ko alam kung gaano sila katagal doon, pero kalaunan, inabando na rin ito ng bagong pamilya. Yun na ba ang huli? Hindi ko alam ang eksaktong petsa ng pag-abandona, pero ito'y sa pagitan ng 2012 at 2016. Hindi pa ito matagal na inabandon na. Hindi. Sige, nakakabaliw yun. Parang mas matagal na yung inabandon na kaysa sinasabi. Malamang isa pa nilang ari-arian yan. Syempre, malamang maharlika sila, mayaman, marami silang ari-arian, pero ang malungkot dito, nasa gitna ito ng kawalan at dahil nasa gitna ito ng kawalan, malamang hindi na ito marirestore. Nasa gitna talaga ito ng kawalan, walang kahit ano sa paligid. Wala, talagang wala. Pero ang weird na may monumental status ito simula pa noong 2002. Nakakabaliw talaga. Sa gitna ng kawalan. Lahat ng makikita mo ngayon ay nakalista sa kasaysayan at sa talaan ng mga makasaysayang monument. Pati ang mga kasangkapan. Ang mga kasangkapan, fireplace at gusali. Pati ang mga kurtina. Pati ang basement. Ang dami talagang kailangang bantayan. Tingnan mo doon, kinunan ito nung 52 hanggang 53.
Wow. Wow! Ito ay kinunan 70 taon na ang nakalipas. Kamangha-mangha. Grabe ang gusaling ito. Tingnan mo yung 2 upuan na nakatayo dito. Malamang para palawakin ang mesa yan at may paparating na mas malaking pamilya o mas malalaking tao. May mga cabinet pa. Tingnan mo muna sandali ang mga bintana dito. Sige, tuloy mo lang. Tingnan mo yan. May mga crust sila sa bawat bintana. Ang ganda. Sobrang ganda. Ang ganda rin ng mga nakasabit na painting na ito. Tapos sa ilalim, meron tayong mga upuang may upholstery. Mukha siyang may tapestry na hinabi dito. Sa tingin ko, tama yun. Yan ba? Medyo kakaiba talaga. Oo. Parang 2 kabayo, magkahawig sila. Ang laki ng kwarto pero nalilito pa rin ako sa mga pader na ito. Puro bato. Nakita nyo na ang labas, bilog siya guys, bilog talaga. Hindi ko matanggap, walang mga pintuan at wala talagang kahit ano. Karaniwan sa Pransya, guys, may mga pinto kami. Ito, pader lang talaga. Hindi ko maintindihan, ito na ba ang pundasyon? Kung ano ang itsura. Itinayo ito noong 58 kaya noon wala pa silang materyales na matibay na panggawa ng gusali gamit ang maliit na pundasyon. Hindi ko talaga malimutan ito. Malaking cabinet dito, parang mesa na rin. May ilang libro na nakapatong dito sa ibabaw. Hindi ko alam ito mula 73. Parang mas matagal nang inabando na ang gusaling ito kaysa noong 2012. Ibig kong sabihin, maaring may huling may-ari na tumira sa isang bahagi ng gusaling ito, pero ang bahaging ito dito ay makasaysayan. Oo, sigurado kakaiba talaga ang mga upuang kahoy na ito. Maganda rin ang kondisyon nila. Sasabihin ko na perpekto sila. Wow, lubos na inukit maganda ang pagkakagawa. Gustong-gusto ko ang mga ukit na ito pero di ko alam kung sino or ano ang nilalarawan at sa tingin ko hindi ito mukhang Pranses. Ibig kong sabihin, hindi ito mukhang Pranses or tradition ng Pransya. Oh, hindi ko rin alam. Ito ay isang tradisyon ng Pransya. Siguradong sigurado. Siguradong Pranses ito, pati ang kabinet sa ibaba, maganda ang kahoy, halatang antigong-antigo na. Maaring higit 500 taon na ito. Kasing tanda ng kastilyo. Grabe, sa IKEA mabilis masira ang gamit sa loob ng 10 taon. Marami pang magagandang upuan at painting. Ang gaganda ng lahat. Ay, di ba lang masuot niyang sombrero? Oh, iba-iba yung mga itsura. Mukhang maganda. At saka isa pang sulok dito sa lugar na to, maliit na upuan, 2 magagandang upuan na gusto natin dito. Ang astig talaga ng mga ito. Oo, madalas naming makita ang mga ganito sa totoo lang sa mga abandonadong lugar. Gustong-gusto ko sila. Mga cabinet. Ay, puno ito. Mukhang imbakan. Magagamit sa imbakan built-in na cabinet ito. Hindi pa tayo nagsisimula. Magugustuhan mong dumaan at umakyat para makita kung paano ginawa ang kastilyong ito. Sa tingin ko, napakaganda nito. Talagang nakakabaliw. Handa ka na ba sa susunod? Handa na, tara na. Sige. Jesus Cristo. Pinag-uusapan lang namin ang keep. Ang keep ay mula pa noong 1580, may matitibay na pundasyon at maganda pa rin. Ito ang mga gusali ng sining, mga silid at iba pa gaya ng nakikita mo. Mag-iingat talaga tayo habang dumadaan dito. Wala kang mapapala dito sa usaping ekonomiya. Literal na kung gagawin mo itong museo, walang pupunta. Kung sa ibang lugar ito, siguradong bibisitahin. Pero buti na lang, Napakalaki, nalulungkot ako na ganito ang kalagayan ng lugar na to. Kung milyonaryo lang ako, bibilin ko to at ayusin ko lang ulit ito. dahil lang. Masama yan. Ang ganda niyan. Yung Italian na kisame sa kwartong to ay gumuho ng tuluyan. Ang lungkot naman. Tingnan mo yung kisame, ang ganda talaga. Huwag mo na lang pansinin ang pagkabulok. Tignan mo ito. Kahit pa ikatapos, papasok ka sa isang magandang lugar na may malaking fireplace. Hindi ito original sa kastilyo.
Gawa ito nung ika-18 or ika-19 na siglo pero punong-puno ng detalye. Nakakamangha yung isa plaster pero ito kahoy. Ang galing. Siguradong inabot ng ilang taon bago ito nagawa. Oh. Ang artistang gumawa niyan, siguro nga isang artist talaga ang gumawa nito, inubos niya ang ilang taon ng buhay niya para malikha ang obra maestrang ito para lang sa kastilyong ito at para lang mapunta ito dito ngayon. Nakakalungkot talaga. Parang sirena. Oh, isang sirena sa tubig. Tingnan mo kung makikita mo, oh, ito na, parang mga estatwa sa gilid, mga estatwang gawa sa kahoy. Talagang may gusto sila doon, gustong-gusto nila yon. Ibig kong sabihin, nasa Pransya tayo kaya Ito ang simbolo o karaniwan, makikita mo ang petsa sa fireplace, pero dito hindi ko masyadong makita ang petsa. Walang datos doon sa kasamaang palad. Muli, ang mga upuan sa tabi nito at sinabi mo na rin kanina, sa tingin ko yung mga tapestry sa paligid nito, ang gaganda. oh, dapat sana ang mga tapestry na ito ay nasa buong kwarto pero sa kasamaang palad sila ay Tinanggal. pero hindi. Isinama pa nila sa napakahabang listahan na ang mga tapiserya ay bahagi rin nito. Kapag gusto mong mairehistro ang isang bagay bilang makasaysayan, kailangan mong tukuyin kung ano ang makasaysayan pero sa kaso ng kastilyong ito, halos lahat ay kasama. Naisip mo ba na sa ibang lugar, monumental ang bubong o fireplace? O ang mga hardin? Ang mga hardened, pero ang kastilyong ito ay talagang monumental at sa tingin ko dapat talagang kumilos ang Pransya tungkol dito at ipatupad na kailangang iparenovate ito ng mga tao. Tingnan mo yung napakagandang secretary desk, subukan kong buksan pa ito. Mukhang nakalock. Wow. Nakita mo na ba ang chandelier? Oh, nandito. Wow, ang ganda rin talaga at may corona pa sa taas. Oo nga. May gumawa na ng bahay dyan. Tingnan mo, may pugad ng ibon sa loob. Ang astig nun. Ginawang tahanan ito ng isang ibon. May ilan pang bagay dito sa kwarto na ito. Narito pa ang mga tapestry. Ay grabe, ang ayos pa ng kondisyon niyan. Talagang maganda pa ang condition. Gusto ko yung parang perpektong nakaangkla sila sa pader, parang naging bahagi na talaga ng kwarto. Oh, nagbibigay ito ng buhay sa kwarto. Oo, nagiging mainit, komportable, so at nagbibigay ng magandang atmosphere. Maganda rin itong secretary desk na ito. Gusto ko ring ipakita itong maliit na pahingang dahon dito sa gilid. Sige. Hayaan mong buksan ko. Wow, makikita natin sila ng malapitan dito. Oh, hey. Galing sila sa sala. Oh, yung mga nasa ibabaw. Makikita mong metal sila, may mga letra at iba pang naiwan. Nakasulat din doon, 19 na 60. At may larawan, magandang larawan. Lumang larawan na maring isa sa mga may-ari. Maaring ganun o baka bala lang. May natitira pang kasaysayan ng pamilya sa lugar na ito at gusto ko yon. Yan ang bagay na bihira mong makita sa mga abandonadong kastilyo. Ang ganda ng kwartong ito. Gustong gusto ko ang fireplace na ito. Oo, dito lang ako buong gabi na may magandang libro habang nakaharap sa fireplace. Papasok na tayo sa basement at marami pang palapag na pupuntahan kaya huwag aalis sa video dahil may mga kamanghamanghang bagay kayong makikita. Oh, marami pang darating. Kaya dapat subscribe na kayo sa channel dahil pinaghihirapan naming hanapin ang mga ganitong lugar sa Pransya at sa buong mundo. Mga natatanging lugar na hindi mo pa nakikita noon. Oo, dito lang sa channel na ito mo makikita yan. Malagpasan nito. Oh. Diyos ko. Nagtagumpay ako. Gusto kong ipakita sa inyo ang silid na ito dito. Ito ang kapilya ng lugar na ito na isa ring makasaysayang monumento. At ganito na ang itsura nito ngayon. Wala na ito. Oh, wala na talaga. Nakakalungkot. At oh, umuulan pa nga sa loob. Bumagsak na ang buong bubong dito. Hindi na ito maliligtas. Oh. Tanggalin mo na lang ang kapilya at itayo uli ang silid. Diyos ko, maganda pa rin kahit bulok na. Maganda ang pagkabulok pero nakakalungkot. Oh, lalo na dahil makasaysayan ito.
Malamang 200 taon na ang tanda nito. At unti-unti na lang siyang gumuho dito. Tingnan natin ang basement. Gaya ng sabi ko, protektado rin ng monument list ang mga dungeon dito. Yun ang dungeon doon. Gusto mo bang makita? Siyempre, Oo, malalaking pinto talaga ng dungeon ng mga ito. sila ay ang lamig dito sa loob. Pagpasok mo pa lang dito, mararamdaman mo na agad. Tingnan mo yan, daan-daang bote ng alak. Tulad ng lagi nating nakikita sa mga abandonadong lugar sa Pransya, lalo na sa mga manor at kastilyo, ang dami nilang iniiwang bote ng alak. Dito, May laman pang alak sa loob. Gusto mo bang tikman? hindi na mas mauti ng kuwak. Bubuhatin ko na. Matagal na yung nandun. Mga lagayan ng alak na naiwan dito. Sige, tingnan natin dito. Oh, mas marami pang imbakan ng alak. Imbakan, meron pa nga. Mas marami pang imbakan doon. Imbakan ng alak. Ano ba naman ng kastilyo kung wala itong malaking pitan na puno ng alak? Yan ay napakahalaga. Napakahalaga. Ano ang susunod? May mga gusali pa ba dito? Pati dito sa ibaba. Wow! O dito sa ibaba ay talagang masama. Napakakapal ng mga kabote. Parang isang gusali. Sa tingin ko ginamit pa ito nung huli. Kita mo, medyo malinis pa, oh. Maganda ang itsura ng mga bigao. Oh, medyo walang laman. Sa tingin ko, mas interesante yung ibang bahagi ng kastilyo. Tara, punta tayo sa susunod na palapag. Ngayon pupunta tayo sa paborito kong bahagi ng kastilyo. Ay sandali, muntik na akong madapa. Kaya napakakapakipakinabang. Ito ay, ito nga. Imposible pero nakita ko na lahat ng kwarto ay walang laman. Makakakita sila ng mas marami pang astig na bagay. Ngayon, papasok ulit tayo sa keep na itinayo noong ika-19 na siglo at ginamit hanggang ika-19 na siglo. Oh. Itinayo ang lahat ng ito noon at makikita mong noon, gumagawa talaga sila ng mga bagay na pangmatagalan. Oh. Paikot na hagdanan. Napakagandang paikot na hagdanan. Gustong-gusto ko ito. Pero ang paborito kong kwarto sa buong lugar na ito ay siguradong ito. Siguro magtatanong ka, pero ipapaliwanag ko. Gusto ko talaga ng mga kama at dito meron tayong 2 malalangit na kama na magkatapat sa napakalaking kwarto na ito. Pakiramdam ko parang hari ako dito. Napakalaki ng kwartong ito. Palagay ko, ito na ang pinakamataas ang kisem sa kastilyo. Totoo. And talagang napakagarbo nito. Nagtataka ako kung bakit maglalagay ka ng 2 kama sa kwartong ito. Wala akong ideya, pero dati ang mga... Hari at Reyna? Oh, Harry at Reyna. Siguro natutulog sila ng magkahiwalay o kung ano man, pero hindi ko alam. Pwedeng matulog ang 2 tao dito. Mag-ingat ka, umuulan sa bandang yan. Oh, Tingnan mo, nandun ang sagisag ng pamilya, may corona pa. Lahat ng kama ay talagang para sa kanila. At maganda pa rin silang tingnan. medyo magaspang lang ito. May amag na ito, pero Pero yung isa naman, tunay na mga antigong piraso ang mga ete. at magkapareho pa sila. Ang ibig kong sabihin, symmetrical ang kwarto, pero itong isa parang hindi pa nagalaw. Maganda siya, kaya ngayon kapag nagsalita ako, medyo ma-echo. Kung may mga tapiserya sa mga pader, mas mahihina ang tunog at mas magiging mainit agad ang kwarto. At kapag sinindihan na nila ang fireplace na nakikita natin dito, magiging sobrang komportable ang kwarto na to. At talagang masarap manatili sa loob. Suot ko pa ang jacket ko pero nilalamig pa rin ako. Oh, malamig talaga. Pero tas ito ang isa sa 2 napakalaking fireplace dito sa lugar na to. Kaya ang fireplace na to ay original pa. Mula noong itinayo ang lugar na to, 500 taon na ang nakalipas. Maisip mo ba yun? At ulit, dati may isa pang tapestry sa ibabaw nito. Sana nandyan pa rin sila. Ang ganda siguro tingnan nun. Isa pa na gusto kong ipunto ay ang laki ng chandelier. Ang liit niya. Parang patak lang na mula sa kisame. Halos hindi mo nga siya makita sa camera. Oo.
Wala lang yon. Siguro dati may malaking chandelier dito nun. At kahit sa mga kisame, bumabalik na naman ang mga F, bumabalik na naman ang mga crust, lahat ay bumabalik. Napaka-Italyano. Napakaganda, napaka-Italiano, oo. Wow. Mahal ko ang kwartong ito. Gusto ko ang kwartong ito. Sige, ipapakita ko sa'yo. May isang bagay doon. Sa tingin ko ito, dati itong banyo. Oh, Makikita mo ang maraming lababo at itong mga lumang inidoro na nakatayo dito. Oh, ano ang mga yon? Mga design piece ba yon ng kung ano? Oh, parang mga kahoy na design piece. No, tingnan mo yan, astig. Oh, puno ng langaw. Makakapal na batong pader na naman. Akyat at pasok tayo sa tore. Nasa loob na tayo. Lagi tayong nandito. oh. Isa sa paborito kong katangian ng kastilyong ito ay buong lugar ay tore. Maraming hagdan. Yung mga kwarto, Sige, hayaan mo lang akong umikot. mga kwarto rin ito dati. Malamang. Oh, Dito, makikita mo ang bilog na tore. dapat narinig niyo usapan namin sa sasakyan nang nahanap namin tong lugar at iniisip kung ano itsura sa loob, kung may kumpletong kwarto o bilog na kwarto, pero hati-hati pala sila gaya ng nakikita nyo. Heto na ang pangalawang monumental na fireplace, mga kaibigan. At eksaktong nasa ibabaw ito ng isa pa. And ito, meron pa ring Isang pintura. walang tapiserya. Tapiserya, kaya sabi ko pintura. Mga anghel. Ang ganda ng preservation nito. Isa na namang malaking fireplace ang nakatayo rito. Oh, wow. Parang para rin ito sa kama. Oh, tiyak na kama talaga yung doon. Kaya't sa paligid ng kwartong ito ay may daanan. Sa buong antas na ito, may daanan. Pero pwede ka talagang maglakad-lakad sa paligid ng kastilyo. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo? Oh, tara gawin natin. Ayun yun. Pati yung mga butas na ginawa nila para protektahan ang kastilyo. Tulad ng nabanggit, medieval na kastilyo ito. At magaganda ang tanawin mula sa rehiyong ito. Yun ang kamalig na pinasok natin at nakita ang kotse. Wow. Ang astig na pwede mong lakarin ang lugar na to at makita ang bawat sulok nito. Gusto ko to, ang astig talaga. Ito ang bubong ng kapila. Kita mo kung gaano ito kasira at punong-puno ng lumot. Hindi naman talaga masama. At dito, hindi ko na alam kung makikita mo sa camera, pero kung ipapasok mo yung camera mo dito, makikita mo yung tore ng pangalawang bahagi. Oo, naligaw ba tayo ng kaunti? Oo, eto na, tara pa ng kaunti. Oh, tara na. Hindi pa tayo doon kasi nagkamali ako at hihingi ako ng paumanhin para doon. Ayun ang ikatlong monumental na fireplace. Siyempre. Bakit hindi? Dito nang walang pahinga. Oh. Bakit hindi na lang sila naglagay ng elevator kaysa gawin pa ito? Tingnan mo to. Isa na namang magandang monumental na fireplace. Kung titingnan mo rito, gusto ko kung paano hinati ang mga kwarto. Oh, mas may sense ito. Napaka-symmetrical, napakaganda. Wala silang laman sa loob sa kasamaang palad. Lahat ito ay mga kwarto ng mga bata sa tingin ko. Oh, nakikita ko pa ang isang matibay na bakal na kama na nakatayo dito. Mga kuna, oh. Pero kahit ang mga iyon ay may mga disenyo sa gilid, malamang ang crest. Handa ka pa ba sa isa pang palapag? Tara na. Ay, grabe. Nandito na tayo sa pinakataas. Gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto ko ito. Nandito tayo sa attic ng lugar na ito at makikita mo ang buong istruktura ng bubong. Napaka-interesante ng disenyo at arkitektura dito. Tinitingnan ko lang dun sa ibaba pero Mag-ingat ka.
Oo, delikado talaga maglakad dito. Naisip ko lang kung ano 'to, chimenea ba 'to? Oo nga, mukha nga siyang gano'n. Isekto sa mga tsimenea. Wow, gustong-gusto ko sanang ipaayos 'to kung may pera lang ako. Pero malungkot akong sabihin na malamang hindi na mangyayari iyon. Nakakalungkot, unti-unting nasisira ang lahat. Malapit nang bumagsak pati ang kisame sa kanto nagigiba na. Maganda ang naging pag-explore natin. Nagustuhan ko ang kastilyong ito at ang makita ito. 500 taon na ang kasaysayan nito na idokumento at nailagay natin online at umaasa akong may mag-ayos at magbabalik ng ganda ng lugar na ito balang araw. Salamat sa inyong lahat sa video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, i-like ninyo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng magandang komento, at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na adventure. Paalam, mahal ko kayo.